Hi mga ka-SSS! Welcome back to my YouTube channel, Olina Vines. Gusto nyo bang mag-apply sa SSS Pension Loan Program pero hindi nyo alam kung qualified kayo? Huwag kayong mag-alala dahil sa video na ito ay hihimayin natin mapa-retire man o surviving spouse pensioner kayo. Panoorin hanggang dulo para iwas reject. Bago tayo pumunta sa mga detalye, simulan muna natin ang dalawang pangunahing requirement na dapat mayroon ka. Una, dapat may active My.SSS account ka at valid disbursement account. Dapat rehistrado ka online sa portal ng SSS at may naka-enroll na bank account o e-wallet para doon diretso ipasok ang pera mo. Dahil wala na pong physical check na ibibigay at cashless na po tayo. Pangalawa, dapat active ang status ng pension mo. At para naman po sa mga bagong retired na kumuha po ng 18 months advance pension, tandaan po na inactive pa po ang status nyo. Habang hindi pa lumilipas ang 1.5 taon. Naka-apply lang po kayo sa ika-19 months dahil ibig sabihin nakakatanggap na po kayo ng kahit isang buwang monthly regular pension pagkatapos po ng inyong advance pension. Sino naman ang hindi pwedeng makapag-loan? May mga exemption po kasi sa batas ng SSS at narito po ang listahan. Una, naka-special pension system. Kung ang claim nyo ay nangangailangan pa ng representative o special ID. Pangalawa, may representative payee. Kung ang pensioner ay bedridden o hindi na kayang mag-asikaso at may guarantor o representative na humahawak ng pension, disqualified po. Pangatlo, tumatanggap pa rin ng check. Kung sa pamamagitan ng cheque mo pa rin natatanggap ang buwanang pensyon at hindi sa bangko. Pang-apat, may pending adjustment o re-adjudication. Kung may inaayos o may nahabol pa kayong claims at adjustments sa SSS pension nyo, kailangang matapos mo muna ito bago kayo makapag-loan. Pang-lima, may existing calamity loan package. Kung kasalukuyan kayong may binabayarang advance pension sa ilalim ng SSS Calamity Package. At panghuli, may record ng fraud. Siyempre, bawal ang may history ng panluloko o peking dokumento laban sa SSS. Naman, pag-usapan naman natin ang edad. Ang maximum age para makapag-avail ay 85 years old o mas bata pa sa katapusan ng iyong loan term. Ibig sabihin, ang haba ng panahon ng pagbabayad mo sa loan term ay nakadepende kung gaano ka kalapit sa edad na 85. Narito ang simpleng computation para sa mga retirees at surviving spouse. Kung ikaw ay 84 years old na at 4 months, bibigyan ka na lang ng hanggang 6 months para bayaran ang loan. At kung ikaw naman ay 83 years old at 10 months, mayroon kang hanggang 12 months o 1 taon para magbayad. At kung mas bata pa rito ang pensioner, maaari itong umabot ng hanggang 24 months na hulugan. At para naman sa ating mga surviving spouse pensioners o mga balo na tumatanggap ng pensyon mula sa pumanaw na asawa, bukod sa mga nabanggit na rules sa itaas, may isang napakahalagang kondisyon. Dapat ikaw ay ang sole payee o nag-iisang tagatanggap ng death benefits. Kung may kahati o iba pang dependent children na nasa ilalim ng kustodiya ng iba, hindi po papasa sa loan. Sa madaling salita, siguraduhing active ang iyong bank account, updated ang inyong contact information sa My.SSS, importante ang mobile number at email, at pasok sa age limit para smooth ang inyong application. May tanong ba kayo tungkol sa SSS Pension Loan? I-comment nyo lang sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video na ito sa ating mga lolo, lola at magulang at mag-subscribe para sa marami pang ayuda at benefits updates. At disclaimer, ang channel na ito ay hindi konektado sa SSS. Ito ay gabay at impormasyon lamang para sa mga miyembro. Para sa opisyal na computation at mga requirements ng inyong pension loan, palaging kumonsulta sa pinakamalapit na SSS branch o sa opisyal na My.SSS portal.
Maraming salamat po.